hapon po, meron naman tayo isang live. Pangalawa po ito sa ngayong araw na ito. At ang ating pag-usapan po ay matindi rin. Bakit po? Ito isang, pwede mo sabihin shocking, pwede mo sabihin sorpresa. Hala, ito na po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay na-discover ni General Eliseo Rio, isang IT expert na kasama sa TN Trio na grupo na nagpetisyon laban sa Smartmatic na ang overbots ay matindi. Ano yung overbots na yung sinasabi ko? Yung overbots po na sinasabi ko ay patungkol po ito sa yung overbots sa mga boto sa senador. Ito po ang resulta ng Comelec. Sa datos ng Comelec, lumalabas po na 17,098,000 ang overvotes kuno sa pagboboto sa senador. Ano naman ang ibig sabihin ng overvotes? Halimbawa, sa Senado, 12 lamang ang pwedeng iboto. Ngayon, sa 12 na pwedeng iboto, anong nangyari? Binoto nila ay mahigit kuno sa 12. Bumilog sila. Dapat, ibig na 12, mahigit at least 13 senatorial candidates ang naibilog. Mangyari ba yun sa dami ng 17,098,000 plus? Ladies and gentlemen, napakahirap paniwalaan po na aabot sa ganung karami ang buboto ng sobra sa 12. Ibig mo sabihin, mga bubo, ang mga Pilipino, gaano ba karami ang 17 million kumpara mo sa kabuuang mga registered voters? Ang kabuuang registered voters ay 69 million. So, divided by mo, ang ikunin mong relasyon ng 17,098,000 ay 30%. 30% ng Pilipino ay hindi marunong bumoto sa pagkasenador. 12 ang iboboto. Ibig sabihin, sumobra sila ng boto ng labis ng 12. Marami po ang mga nagreklamo sa social media na kasama pa yung mga vlogger na iba na nang bumoto sila ay mahigit 12 kuno overvote kuno sila, pero sigurado sila na ang binoto nila ay 12 lamang. So kung 12 lamang ibinoto nila, dapat hindi overvote. So ano naman ang magiging resulta pag na-overvote kuno? Pag na-overvote po, kahit isa sa binoto nila sa mga senador ay hindi mabibilang. Ang ibig sabihin naman po niyan ay 17,098,000 ang hindi nabilang ang boto. Ngayon, kung naibilang lamang yan, sana pwede pang manalo yung number 40 sa ngayon ay pwede pang taubin si Bongo na number 1. Siyempre, plus 17 million mo. Halimbawa, kung ang 17 million mahigit na yan ay bumoto ng lahat sa number 40, habulin pa, kaya pang habulin. Kung sino sa top 12. Ang importante, kaya niyang humabol hanggat number 12. So ngayon, ito ang matindi. Napakatindi. Akalain ba naman na nakatatlong release ang Comelec sa pamamagitan ng NAMFREL ng kung kada release na kung ilan ang overvotes na nangyari sa resulta sa pag-aral ni General Eliseo Rio ay 3 release. So, sa 3 release na yon, lahat po na release na resulta, lahat ay pwede mong i-divide sa 12. Pag i-divide mo sa 12, ang sasagot, whole number. Mga mathematicians dito, alam nila ibig kong sabihin. Pag i-divide mo sa 12, ang sagot ay whole number. Ano ibig sabihin? Pag whole number, ibig sabihin ay pinrogram na yan sa makina na sa tuwing halimbawa, 100 boto na papasok, 12 boto ay gagawing overvotes. So kaya yan pong dahilan kung bakit lahat ay divisible by 12. At kung i-divide mo lahat sa 12, ang sagot ay whole number. Ang whole number po ay ibig sabihin kagaya nito. 4 divided by 2, ang sagot po ay 2. 6 divided by 3, ang sagot ay 2. Tapos 8 divided by 4, ang sagot ay 2. Tapos 10 divided by 5, ang sagot ay 2. Ibig sabihin lahat ay divisible by 2. So ngayon, kung divisible by 12, ibig sabihin po, at ang sagot ay walang decimal point, ibig sabihin po ay programado na yan, ang daya. So kung programado ang daya, ngayon ganito po, para mas maintindihan niyo po lalo,
4 divided by 2 is 2. Pero kung 5 divided by 2, ang sagot 2.5. Ibig sabihin ay mayroong decimal point kung talagang totoo na may walang daya. Kung walang daya, pasok lang yan ang lahat ng mga numero ng overvotes at hindi mo siya ma-divide at walang hindi magiging whole number ang answer. Ito naging whole number. So halimbawa, sinabi dito sa kwan, ipa-kwan ko yung ni Eliseo Rio. I-share ko sa screen. Ito makikita nyo po rito na babasahin natin, ipakita natin ang competition ni Eliseo Rio. So, yan po, nakita nyo ba? Yan po. Palakihin natin kunti siguro. Sabi ni Eliseo Rio Jr., general to siya ha, dati siyang Department of Information Communication Technology Secretary. Sabi niya, I was the chairman of the Comelec Advisory Council during the May 13, 2019 midterm election. In my capacity as the acting secretary of the Department of Information and Communication Technology. Of the 45,659,724 who cast their votes in the senatorial race of that election, ibig sabihin yung election sa 2019, a total of 1,170,331 had ballots with overvotes. Ibig sabihin po, ng overvotes ay mahigit sa 12 ang naisulat nila na botante, na boto. So that time ay automated ng election sa nung 2019. So ano kaya, ito po yung nagresulta sa 8 diretso. Tapos sabi niya, kinwestiyon niya itong unusual na napakataas ng boto na overvotes. At ang sagot sa kanya ay hindi siya pinansin. So nevertheless, sabi niya, suspitsa talaga siya at nangyari naman ito ngayon. Sa ngayon naman, ito naman, basihan natin ang release ng NAMPREL. Ang NAMPREL Election Statistics Update noong May 14, 2025 ay alas 11:27 ng umaga ay nagsasabi na ang overvote ay 16,799,760. Kung i-divide mo ito sa 12, ang sagot ay 1,399,980. Oh, sundan nyo. I-divide nyo sa inyong calculator. Next, nung nag-update na naman ang NAMPREL sa overvotes, noong May 15, 2025, alas 6 ng hapon, ang lumabas na overvote ay 17,028,780. I-divide mo ito sa 12, ang sagot ay 1,419,065. Naku! Ang sunod ng NAMPREL ay nagpadala ng palabas naman ng update noong May 15, 2025, alas 12:39 ng hapon. At ang nakita na overvote ay 16,801,212. At i-divide mo sa 12, ang sagot ay 1,400,101. Divided by 12, that whole number pa rin. So, ang COMELEC naman ay nagpalabas na overvote naman ng 17,098,020 sa pangkalahatan na. Ito na yung pagtapos na ng bilang. So, i-divide by 12, whole number pa rin sagot. 101,424,835 ang sagot. Naku, Diyos ko. Hindi po pwede mangyari na kung totoo siya, dahil random, hindi po pwede mangyari na divided by 12 ang lahat. So, ladies and gentlemen, lalo pong napalakas ang aking petition. Ito po yung aking petition at gusto kong makita ninyong petition ko. At ito po ay aking na isampa na noong May 16. Hoping na itigil nila, hindi sila magpo-proclaim. Ang problema, tinuloy ng proclamation ng lahat ng nanalong senador kahit na may petition ako. Ito pong petition ko para makita ninyo. Yan po yan. Kita nyo ba? O yan ang petition ko na sinampa. Hindi man lang nila pinansin. May obligasyon sila na aksyonan ito. Hiningi ko petition for the commission to take this petition as its motu proprio petition for the declaration of general failure of election, for general recount if possible, and motion for deferment of proclamation of winning senators. Hindi nila pinansin ito. Wala balag aksyon. Ang katwiran ko po ay hindi pwede po mangyari na 17 million
28,000 plus ang magiging ang magiging overvotes. Ibig mo sabihin mga tanga ang Pilipino? 17 million po na tanga ang Pilipino ang mangyari nito kung papayagan natin ito, kung totoong nangyari ito. Kaya ladies and gentlemen, tulungan nyo kami dito sa pagdasal na maaksyonan ito. At ang paniwala naman ng mga DDS, kung totoong ibilang ang lahat ng 17 million, lahat ng DDS ay mananalo. Yan ang mga paniwala nila, which is possible naman. At pwede rin manalo si Busita, pwede rin manalo kahit sino, pwede rin manalo si Bong Revilla, pwede rin manalo si Abi Binay, pwede rin manalo si Lito Lap, ay sino pang iba? Si Ben Harabalos. Kahit hanggang number 50 sa ngayon, ay pwede pa rin manalo. So yan po ang aking dasal dito, na sana naman ay tingnan nito. Pastor Rodi Rabi, maraming magandang hapon po. At have a beautiful Sunday sa lahat. Kay Eladio Junior Socorro, tamsak, sabi niya. Ganun lang po ang aking pag-iusap sa inyo. Tulungan niyo pa ako at wala nang iba pong tayong pag-asa dito, kundi dasal na lamang at God intervention ang mangyari. Pero nevertheless, inaasahan ko pa rin na aksyonan nila ang aking petition. At kung hindi nila aksyonan, sigurado po ay bukas na bukas ay nag-isipan ko po, pero gastos lang ito. Kaya kung mayroong makakatulong sa akin, tulungan niyo po ako, magbabayad ako. Magagamit ko minimum 10,000 piso para pangbayad sa filing fee sa Supreme Court, dadalhin kong usapin sa Supreme Court. Ganun na po ang aking gagawin. So makaasa kayo na maghanap ako ng pera para i-file competition sa Monday para ito mapag-usapan at ihingin ko sa Supreme Court na ideklara null and void ang proclamation kasi walang basihan. 17 million po ang idadagdag. Malaking pagbabago, maaring matatalo pa ang lahat ng mga number 12 kung isasama ang 17 million. Yan po ang aking masasabi sa ngayon at magandang hapon po at pagpalain sana tayo ng Diyos at tayo magsimba sa ngayon. Mga Kristiyano, magsisimba sa ngayon. Magandang hapon po sa lahat. At mga Muslim, assalamualaikum, warakmatullahi taala wa barakatuh. Magandang hapon po sa lahat. Elenita Maglaki, di po nakapasok ang Gcash ko, your name. Ang kapangalan ko po, Berteni C. Kausing, ay ilalagay ko dito po. Maraming salamat po. At dito po, i-save ko ulit. Yan po ang aking mga details. Yan na po. So, maraming salamat po sa lahat at sana pagpalain tayo ng Diyos at divine intervention